beloved Boss Mike Cervera. At magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo, naroon kayo. At eto na nga mga kababayan ko, eto masyadong umuugong ngayon itong balita na ito. At talagang pinagpepiestahan mga kababayan ng mga vloggers itong mga kinasuhan, at saka kakasuhan. Yan, nako mga kababayan. Yung isa pong DDS vlogger, mga kababayan, ay hindi na ho makapag-content sapagkat kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, nakasuhan ho ng rebellion, mga kababayan, rebellion. Opo. Yung kaso po nung isang DDS vlogger, opo ha, na ngayon mga kababayan ay kasalukuyang nagtatago na po. Nagtatago na po ngayon itong vlogger na to. Nako, matindi. At kung hindi naman kaila sa inyo, di ba? Yan, si Banat Bay, si Maharlika, tad ho ng mga kaso yan. At eto pang isa na vlogger ngayon, matindi ang kaso mga kababayan. Wala hong piyansa. No, wala hong piyansa. Sapagkat ho mga kababayan, sabi ng ating source, ito daw pong vlogger na ito ay kinasuhan ng rebellion, mga kababayan ko. So matindi ho yan. Parang yan ho yung kaso ni Senator Trillanes noon. Opo, di ba? Kung inyo matatandaan, kinasuhan si Senator Trillanes ng nakulong ng mahabang panahon. Oo, naging senador nga yan ng ng nakakulong, di po ba mga kababayan? Yaon. Pasensya na kayo hindi tayo makapag-live sa studio ngayon sapagkat tayo ay may meeting uli sa Radyo Pilipinas sa PTV4 para magtuloy-tuloy na nga itong ating gagawin dyan na pagsasama-sama ng mga vloggers para maghatid po sa inyo ng mga umaatikabong balita at mga matatapang na na opinyon, yun. So mamaya ho nandoon po kami, magkikita-kita po kami ng mga kaibigan natin, ng mga kasama natin. At syempre yung iba sigurado susunod na ho, susunod na. Medyo dadandahanin lang ho natin, pero lahat po mga kababayan magiging kasama po natin diyan. Ganun po. At syempre mga kababayan ko, eto na nga, balikan natin tong mga DDS vlogger na namomroblema po ngayon sa kanilang mga kaso, no? Grabe. At eto pa, meron pang isa nga na eto ngayon ngayon ito pinag-uusapan ng mga vloggers ngayon. Itong isa namang Malaki Buloy, Malaki Buloy ang datingan daw po nitong isa na to na vlogger. Opo, nako. Yan ang problema mga kababayan, kapag ka ikaw magmamatapang ng wala sa lugar at ikaw nasilip na may mga ginagawa kang mga nakakadiri, nakakasuka na gawain, sigurado lalabas yan. Ito po yung kung inyo matatandaan, ito po yung vlogger na naghamon. Kaya yung umiepal po ba, yung hindi naman kasali sa eksena, sumisingit. Ang tawag po doon kasi epal, umiepal po sa eksena ng suntukang Tore at Baste na yun, hindi nga pumalag si Baste, puro lang dakdak, puro lang salita, kaduwagan naman pala, sobrang duwag pala. So ngayon ang nangyari, ito namang mga ilan, ito lalo na itong ilang mga DDS, lalo na itong isang vlogger na to, abay si General Torrejo ang hinamon.
Ano po? Hinamon po si General Torre. Thank you po sa inyo. Hindi ko po nakikita yung nakakulay blue. Oo, yung may super sticker. Opo ha. Pasensya na at ang aking mata ay naka-focus lang po dito sa kalsada. So yan, nung hinamon, marami hong mga vlogger ang mga na visit o nainis. Kaya ngayon kinalkal mga kababayan yung pong kanyang mga kaso. Nako mga kababayan ko, eto na matindi. Yan ang problema, no? Merong pala kayong mga nakakadiri na gawain, mga kasuklam-suklam, hindi katanggap-tanggap, di ba? Kayo dapat matuto kayong lumagay sa tama at lumagay sa inyong mga ano lang, ang ibig sabihin maging tama lang yung maging kritiko kayo, sabi ko nga walang problema yan pero yung lumalabis ho kayo sa inyong mga ginagawa na pang hindi na ho pang ano yan hindi na ho kritiko tawag diyan hindi na ho basher di ba? Yan po ang tawag diyan ano na walang yana. Oo. Alam niyo yung ugaling askal yung pong ganun yung parang wala na ho silang mga pinag-aralan po mga kababayan. Nako. Yan mga kababayan ko. So ngayon po ay may mga magsasampa next week po ang alam ko ay may mga magsasampa na ng kaso patungkol dyan. Pwede palang sampahan kahit sino yung ganyang klaseng gawaing nakakadiri. Ano po? Kakadiri? Oo. Grabe. Yung para bang nagmamadali kang pitasin yung mangga kahit nabubot pa. Ano po? Di ba? Pahinugin nyo muna kasi. Oo. Di yung grabe, no? Oo. Sabi daw mga kababayan, 13 anyos. Oo. 12 yata, 12, 13. Ano yun, mga kababayan? Di pa nga nire-regla yun, ano? So, ano tawag ho doon, mga kababayan? Di po ba nakakadiri yun? Di ba ba? Kaya nga ho, malaki buloy Malaki buloy yung trabaho na itong vlogger na kakasuhan daw, mga kababayan. Mga kababayan ko. Siguro tinakot kasi nga nakakatakot yung itsura. Kaya siguro yung bata natakot kasi nakakatakot po talaga itsura nun yung vlogger yung DDS vlogger na yon. Nakakatakot ang itsura mga kababayan pag nakita nyo. So yun mga kababayan ko at i-update ko po kayo once po na nakasuhan na ho itong nanakot ng bata ng kanyang itsura. Para mapitas mga kababayan. Mapitas ang bubot na mangga. Opo, ha? Yan mga kababayan. Ngayon, eto pa si Banat Bay rin mga kababayan, abay nadagdagan na naman din yung kaso. Nako, Diyos ko po, Banat Bay. Opo, meron ho ako napanood na binulgar ho mga kababayan na nadagdagan na naman daw ang kaso ni Banat Bay. Isa rin yan. Kita nyo mga kababayan ko, hindi na ho natitigil. Kasi mga kababayan, sabi ko nga, okay lang na maging kritiko. Huwag ka lang lalabis sa limitasyon mo. Di po ba? Ang nangyayari kasi mga kababayan, labis-labis na Wala na ho yung pagiging makatao. Sa bagay, sabi nga ng marami, itong mga DDS vlogger ay nagmamana. Itong mga DDS vloggers ay nagmamana na ho kung sino yung iniidolo. Kung ang iniidolo mo ganun dang ugali, magiging ganun ka rin talaga. Ano po mga kababayan? Pero syempre dapat bilang individual, bilang may sarili ka namang pananaw, may sarili kang utak at puso, at pangunawa, lahat na dapat alam mo yung limitasyon mo. Huwag kang tira ng tira nang wala sa lugar. Kaya ang mangyayari, mapapahama ka talaga, di ba? Kung hindi ka makakasuhan, malamang
Baka mamaya, o maperwisyo ka pa sa mga ginagawa mong yan. Di po ba mga kababayan ko? Kaya nga ho tayo, mas ano lang mas mang-asar lang tayo. Pero hindi tayo yung mga kababayan. Yung bang parang kala mo, kaya mo ng lahat dito sa mundo. Di po ba mga kababayan? Hindi ho tayo ganun Opo. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan ko. Oo, binabaybay ko po itong EDSA papunta ho ng Visayas Avenue. Kasi sa Visayas Avenue nandoon po yung yung opisina ng PTV4 Radio Pilipinas. Ayan po, no? Ay nako mga kababayan ko. Kaya ho kayo maging magandang example at maging babala sa lahat yan pong nangyayari na yan ngayon sa kampo ng mga vloggers ni Duterte. Ayan po kita nyo napapahamak po sila. Okay lang sana kung tutulungan sila ng kanilang mga pinagtatanggol at ginagawa ng Diyos. Malamang mga kababayan, hindi yan tinutulungan. Kita nyo mga kababayan ko, nagtatago na ho Kawawa naman kawawa naman yung isang vlogger na yon. Biruin mo kung kailan ka pa tumanda ng ganyan, tsaka ka pa masasampahan ng kaso ng mga ganyan Hirap yan mga kababayan ko. Kaya yung mga naghahangad o nag-iisip na maging vloggers vlogger, pwede mga kababayan, pag-isipan yung maigi. At kailangan, maging maging responsable sa mga pagbabalita ninyo. Ganun lang po yun. Unless, kung ang mga babanatan nyo, sila yung mga nauuna, okay lang naman. Tumira din kung ano yung tira nila. Pero sa mga taong nananahimik, sa mga taong walang sinasabing masama o walang ginagawa ring masama sa kapwa, magpag-isipan nyo yan. Sapagkat mahirap po yung magkakaso at ikaw ay makulong. Tulad po niyan, may mga kaso ho na non-bailable. Ibig sabihin po, hindi kayo makakapagpiyansa. Ibig sabihin, nakakulong kayo habang nililitis yung kaso nyo. Tulad yan, yung rebellion na kaso ng DDS, Alam ko, marami pa yan yan, malaking problema yan. Biruin mo, nakakulong ka. Di ba? Habang nililitis yung kaso. Kung ilang taon na litisin yan, ang haba niyan, mga kababayan ko. Baka nga, pag minalas-malas ka pa, umabot pa ng 10 taon. Di 10 taon kang nakakulong. Biruin mo, yung 10 taon mo, na buhay na malaya ka, mawawala sa iyo. Nako, masakit 'yun mga kababayan. Kung ngayon matanda ka na, di ba? Kung matanda ka na ngayon, paglabas mo baka hindi ka na pakinabangan. Biruin mo, matanda ka na, makukulong ka 10 taon. Mapapakinabang ka pa kaya. Ang masama nito, baka doon sa loob ma-depress ka, isip mo doon, ayun, tinamaan ka ng wag naman sana. Di ba? So yun mga kababayan, habang naka-live si Takero ngayon, kanina bago ako mag-live, wala pa ako kung content ngayong kagabi at saka ngayon. Kaya naisipan ko nilive na lang natin tong dapat kagabi. Na nilive natin sa studio. Dito na lang ho sa aking cellphone. Habang bumabiyahe at hindi tayo maboard sa traffic. So yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo po dyan sa mga DDS na yan? Paki-comment na lang. Nako mga kababayan ko, kala kasi nila ganun-ganun lang ba? Kala nila kasi pag nagmatapang ka, okay na lahat. Alam nyo, ang katapangan may lugar yan. Hindi huyan yung yung katapangan mo pwede mong gawin lahat, pwede mong sabihin lahat, pwede mong hamunin lahat. Hindi pwedeng ganon. Di ba? Yan ang problema. Puro alam nyo, puro mga laging galit ba kasi?
Di ba sila makapag-komento? Di ba sila makapagbigay ng kanilang opinion ng yung bang ano lang, masaya lang, ano? Kaso kasi mga kababayan, hindi nila kaya siguro. Ang content kasi nila laging parang galit na galit na galit sa mundo, ano? Parang si Maharlika, kita nyo. Laging galit sa mundo. Si Roque, isa pa, di ba? Wala na, mga kababayan ko. Oo. Sumuko na nga, no? Sumuko na nga itong dalawang vlogger na to. Oo, si Maharlika at si si Roque. Aminado naman na sila na talunan na sila. Hindi sila umubra, mga kababayan, sa weak leader. Oo. Yung bang tinatawag-tawag nilang weak leader talunan sila roon, mga kababayan, ano? Yun yun, mga kababayan. Pero mo, tawagin mong weak leader, talunan ka naman. Wala, di ba? Mahina. Mahina. Oo. Di ba? Yun, nakasingit ako. Dito sa mga kababayan, sa Pilipinas kailangan pagalingan magmaneho. Di ba? Ngayon balikan natin yung topic, mga kababayan. Medyo nag-focus lang ako sa pagdadrive ng very very light. Oo. Mga kababayan, eto na nga. Etong dalawa, suko na. Di ba? Si Roque at Maharlika. Tinawag nilang weak leader, bangag. Ayan, mga kababayan, hindi nila kinaya. Ngayon, mga kababayan ko, eto pa ang mga problema na pinagdadaanan ng kampo ng mga Duterte, ano? Ang pinagdadaanan ho ngayon nila, yung hindi nila pagkakasundo-sundo. Una dyan, mga kababayan, nagsimula, alam nyo kung saan? Nagsimula yan sa mga chika bebe, sa mga chicks, sa mga betka, sa mga babae ni Digong, ano? Diyan ho nagsimula ang kaguluhan, mga kababayan. Nung nagsimula na ang selusan, ayan na, nagkanya-kanya ng bata yung mga yan, yung mga babae ni Digong, kanya-kanya ng hakot ng mga batang vlogger. Bata ko to, akin to. Di ba? Alam nyo naman ganun talaga So ngayon, nagbanatan na ho, mga kababayan. Nung mga nakaraang buwan pa, nagbanatan na ho sila. Nagtuloy-tuloy na, nagbulgaran na. Hanggang umabot na yung mga ginagawa nila mismo ay dinaan na sa social media. Ibinunyag nila yung mga baho nila mismo. Opo hindi tayo ang nagsabi nung kundi sila. At eto na nga, mga kababayan, sa ganyan na nangyari, abay eto na, mga kababayan ko. Nawala yung unity nila, nawala yung puwersa nila. Humina, di ba? Humina na. At lalo pa ngayon, hindi pa nga nila naaayos yung gusot na yan, na dapat mapagkasundo-sundo itong mga chika bebe ni Digong. Mga kababayan, yung mga vlogger nag-away-away. Di ba? Hindi pa nila nasusolusyonan yan, mga kababayan Ang dagok naman ngayon, puro kaso. Nako, grabe. Yan, mga kababayan. So paano pa kayo mananalo sa weak leader? Paano pa kayo mananalo sa tinatawag nyong bangag? Di ba? Wala, mahina kayo. Di ba? Mahina yan ang ngayon, mga kababayan, malaking problema ng kampo ni Duterte. Kung paano aayusin, kung paano maipagkakasundo-sundo itong nag-aaway-away na mga vlogger na to. Yan. Sabi ko nga sa nakaraang live natin, paano pa yung yung pinagsisigaw-sigaw ninyo na gusto nyo pagkakaisa, di ba? Sabi nyo sama-sama, di ba? Walang iya kayo. Idadamay nyo pa yung mga Pilipino sa mga kagaguhan ninyo. Di ba mga kababayan ko? Idinadamay nila yung mga Pilipino sa kagaguhan nila. Bay, pagkaisay nyo muna yung mga ninyo, mga pangkat ninyo. Kasi yung pangkat ninyo hindi na nga namin malaman kung ano ba.
may kakampi na ba kami diyan o talagang sinisira nyo na lang ng sarili nyo, yung grupo nyo, ano? Set distraction, ano, mga kababayan. Oo, wala eh. Ganon. Sariling, kusa ho, mga kababayan na bubuwag yung pangkat nila eh. Traffic, no, mga kababayan. Sabado, traffic. So kahapon, mga kababayan nagsimba po kami sa Quiapo. Tapos marami ho doon, mga kababayan, sa mga gilid-gilid. Mga pagkain, no. Nag-food trip kami doon kahapon. Yun, mga kababayan. So, ngayon, ano ang masasabi nyo po dito ho sa kaguluhan at mga problema sa kabilang sa kabilang kampo? Ito nga ang kampo ng mga Duterte, ano? Mula doon sa pinakamataas nila, may problema. Matitindi mga problema niyan. Tulad niyan, si Buday, mga kababayan. Merong nagpakilalang asawa niya pala. Pero inyo, nagpakasal daw sila. O kita nyo, no? Ito naman si Digong. Abay, hindi niya na alam kung ano rin ang gagawin niya. Kakampihan ba si Roque o ipagtatabuyan niya? Ayun, pinagtabuyan na nga. Di ba? Ito namang mga vlogger nila na mga talagang kilala, no? Kilalang mga vlogger nila. Tulad nila Maharlika, Banatbay, Roque, at iba pa. Wala, hindi rin magkasundo-sundo. Hanggang pinakababa, yung pong mga kababayan na nagtapang-tapangan, yung gustong sumikat bigla. Gagawa ho ng mga desisyon sa sarili nila na ikakapahamak po nila. Yan ang nangyari. Ay nako, buhay. Ako ho, mga kababayan, seryoso, nalulungkot ako sa mga ganyan. Sayang kasi. Sayang, masyado ho silang pasilaw. Masyado silang mga naniwala sa mga hindi nila inaaral na mga bagay. Kasi mga kababayan, mahirap po yung hindi mo aaralin yung mga bagay na sinasabi sa iyo. Di ba? Kailangan bilang ikaw ay nako, napaka-traffic naman. So tayo dadaan nito. Napaka-traffic. Wait lang traffic. Bilang ikaw ay isang individual, ikaw sarili mo yan, sinilang ka sa mundo na solo mo, dapat gamitin mo naman yung binigay sa yung utak at saka yung binigay sa yung puso at pandamdam, pandinig, mga kasi yun nila ginagamit yan, ewan ko ba. Anyways, mga kababayan, malapit na rin naman ho kami. Malapit na ho ako sa ating pupuntahan. So magkita-kita na lang po tayo mamaya, mga kababayan. At pasensya na po kayo, hindi ko po mabasa yung inyong mga mensahe. Medyo alam nyo na, malabo na ang mata ng lolo nyo. Siyempre, di ba? May edad na rin kaya mahirap ng yung pagbabasa pag maliliit. Pero pag malayo, basang-basa ko yan. Yun. So mga kababayan, ganito na lang at kita-kita po tayo mamaya. Kung pwedeng ilaya yung live, ilalive natin. Maraming salamat po, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.